Amen. Praise God. Tayo po magkapatuloy sa atin pong serye po sa umagang ito. We are in the series na po ng complete package, kung inyo maalaala mga kapatid. At noong po January, ating pinag-usapan po yan, yung introductory series natin. February naman po, nagpasok tayo dun sa package. At unang package na tinignan po natin po ay yung pong blessing of relationship, February. Nung Marso po, last month, tinignan naman natin yung panibagong package ng blessing. Ito yung blessing of finances. And many of you are saying you've learned a lot. Ngayon pong buwan na ito, ng Abril, gusto natin ituloy po yung blessing ng finances. But this is under a series we now call the blessing of wisdom. Alam niyo po, lahat po ng mga yumaman, nagtagumpay, sila po ay nagtagumpay dahil lang po sa pagpapala ng karunungan po. Alam niyo kasi ang pagtatagumpay po ay depende po yan sa mga pasyahin po natin. Ang marami pong tao kaya po nababaon. Kasi yung mali niyang pasya, gagawa na siya ng solusyon sa maling paraan na naman, maling pasya na naman. Tapos maling pasya na, kaya palubog. Kung gusto mo talagang yumaman, kailangan ng ayusin ang mga pasyahin. Can I hear louder? Amen? Sino gusto yumaman po? Sumigaw ng malakas na amen. So kung gusto natin yumaman at pagpalain tayo, it has something to do with your decision. Your decision in life should be characterized by wisdom. Kaya kapag ang tao walang wisdom ang pasyahin niya, nasalimutang buhay. Marami naman sa atin taling masalimot ang ating buhay. Pero na makilala natin ang Panginoon, we began to exercise this wisdom of God. At dahan-dahan. Hindi madali, mahirap, pero dahan-dahan. Because you begin to make a decision that comes from God, hinango ka ng Panginoon. Kung sakaling ikaw ay nasa komplikadong kalagayan financially, marahil baon sa utang, o kaya marami mga problema financially, o kaya naman masalimuot na relationship, o kaya naman ay patong-patong na mga problema ngayon, I challenge you. Open your heart, open your mind to God, and may the Lord give us wisdom today. Alam niyo po, kapag ang tao po ay nagiging matalino po, wala ho siyang pupuntahan kundi pag-unlad, pag-angat. Sino naniniwala dyan? Sino nga ang gustong yumaman muli at umangat? Parang 20 lang eh. Sino gustong umunlad at umangat muli? Amen. Then desire to have the wisdom. Maging man or woman ka ng karunungan. Kagaya ng taong ito, kilala nyo ba ito? Lumalabas sa Channel 7, ayan. Sino yan? Ano pangalan niya? Hindi yung artista, yung karakter. Sino yan? Si Tatalino. Kung kayo panatik kung Channel 2, hindi nyo kilala yan. Ano po? Yan po ay lumalabas sa Bubble Gang. Ang pangalan niya dyan sa karakter na yan, Tatalino. Lahat ng tao pumupunta sa kanya, humihingi ng payo. And they make a lot of jokes out of this. But ito ang ating pundalangin, na tayong lahat ay maging tatalino ng ating panahon. Ngunit even before tatalino, the idea of tatalino came out, meron talagang totoong tatalino. At yan yung nasa ating talatang binasa. Si Solomon ay humingi ng karunungan sa ating Panginoon. At binigyan siya ng Panginoon ng karunungan. Verse 12, I will do what you have asked. I will give you a wise and discerning heart, so that there will never have been anyone like you, nor will there ever be. Grabe po yun. Ano po? Moreover, I will give you what you have not asked for. Ano po yun? Bibigyan kita ng karunungan. At ang sabi po doon, pati yung hindi mo hiningi, I will give it to you. Ibibigay ko sa iyo kayamanan. Sino gusto kayamanan? Bibigyan kita ng kayamanan at karangalang hindi mapapantayan ng sino mang hari sa buong. That's why Solomon, ladies and gentlemen, is called the wisest man who ever lived. At siya po talaga yumaman po, naging makapangyarihan. Hindi dahil hinangad niya po at ginusto niya yun, kundi dahil ang hinangad niya ay ang karunungan. Kung gusto mo talaga yumaman, hangarin mo ang karunungan ng Diyos. Sino naghahangad ng karunungan ng Diyos? Pumalakpak nga po ngayong umaga. Malakas na palakpak, hallelujah. Mga kapatid, mga minamahal, si Solomon po, pinagkalooban ng Diyos ng karunungan. Imagine ha, si Solomon, binigyan ng napakatinding opportunity. He was asked by the God who created the heavens and the earth.
by the powerful, awesome, big God. And He was asked, hey, hingin mo kung ano gusto mo. I'll give it to you. Kung ikaw bigyan ng ganyang pagkakataon, ano hingin mo? Kotse, di ba? Bahay at lupa, di ba? Power. What will you ask if you are asked of that? I remember a man, naglalakad siya sa dagat, tabi ng dagat, nasa may natalisod siyang malaking jar, at ng kanyang kuhanin at nahima siya ng konti, biglang lumabas na genie. At sabi ng genie, ako, ilang daan taon na ako nakakulong. Salamat, ikaw nagpalaya sa akin. Dahil dyan, hingin mo kahit ano at ibibigay ko sa iyo. Sabi niya, alam mo, sa Pilipinas, sa amin, pulo-pulo, 7,100 island. Pwede bang gumawa ka ng mga tulay na magkukonek sa mga island namin sa Pilipinas? Sabi ng genie, alam mo ba kung gaano karaming semento ang kailangan yan? Kung gaano karaming poste ang kailangan, kung gaano karaming bakal ang kailangan, kung gaano karami at mahabang mga tulay ang gagawin, hindi mo alam na napakahirap niyan. Baka pwedeng humingi ka na rin ng iba, sabi ng genie. Nag-isip yung Pilipinong mama, sabi niya, okay. Sabi niya, 45 years na akong kasal. Hanggang ngayon, ang misis ko, hindi ko pa rin maunawaan. Bigyan mo ko ng karunungang maunawaan ko kababaihan. Ang sabi ng genie, ano nga yung una mong hinihingi? Mukhang mas madali yung una mong hinihingi. Yun na lang ang gagawin ko. So, tayo mga kaibigan, if you are given that opportunity, ask anything, it will happen. What would you ask? Si Solomon, he was given that privilege. But he asked the right thing. Over money, over wealth, over power, over anything else, he asked for wisdom. Ladies and gentlemen, what are the characteristics of Solomon that you and I must possess so that we ask the right thing? The reason why we are not blessed, we are not experiencing the blessing of God sa buhay po natin, we are asking the wrong thing. Sabi sa John 10:10, di ba? Ang Panginoon na parito para tayo bigyan ng buhay at ng masaganang buhay. Pero ang demonyo na parito para magnakaw, ninanakawan niya tayo. Para patayin yung ating kaligayahan at pag-asa. Para guluhin ang ating buhay. Yan ang gusto ng demonyo. Pero ang gusto ng Diyos, hindi ka lang bigyan ng buhay, kundi ng masaganang buhay. And many of us are not experiencing that abundant life simply because we ask and we are asking the wrong thing from God. We need to have the characteristic of Solomon in this passage so that we can ask the right thing. Ano yun? Tingnan natin, verse 7. Ang sabi ng verse 7, now, Lord my God, you have made your servant king in place of my father David. Si Solomon, as a young man, siyang piniling pumalit sa tatay niyang hari. Sabi niya po, but I am only a little child and do not know how to carry out my duties. Ladies and gentlemen, let me propose to all of you, so that you and I will have the wisdom of Solomon. We need to be like Solomon. Alam niyo, a young man becoming a king, ang tendency niya, makita niya yung perks ng pagiging hari. Ha! Makapangyarihan na ako. Sa isang pitik ng kamay, things will happen. Ang tendency, yung mga bata ngayon, bigyan mo ng pera. Kita mo, wawaldasin, di ba? Bigyan mo ng gadget. Ubus na ang panahon niya doon sa gadget. They do not know how to handle privileges. Young people are usually unable to handle privileges, di ba? And even power. So si Solomon, he was given the power, he must have been excited sa kingship. Alam niyo, yung pagiging hari ay talagang napakaraming perks po niyan, o pribilehiyo po. But Solomon was not so excited about the perks. He was focused on his D-U-T-I-E-S, duties. Ladies and gentlemen, let me propose then. So that you and I can become a man and woman of wisdom, we must focus on our respective assignment. On our assignment. Ang assignment ni Solomon maging hari, hindi niya tinignan yung trono, hindi niya tinignan yung sakop niya, hindi niya tinignan yung kanyang kapangyarihan o yung kanyang mga tauhan. Ang tinignan niya, wow, this is a big assignment from God. I must be able to do my assignment. Ang dahilan kaya marami sa atin ay hindi na pagpapala, mga kapatid, nalilimutan natin yung pong assignment natin. Ano po? Ang dahilan kaya mga anak natin sa paaralan binibigyan ng assignment para magiging responsable sila po. Kaya maraming magulang nakakaawa po sapagkat ang gusto nila mataas na grade. Kaya sila gumagawa ng assignment ng anak. You missed the point. Sayang yung binabayad mo sa paaralan. Mataas nga ang grade ng anak mo, hindi naman na-develop yung kanyang focus on assignment. Hindi ho ba?
Tayong lahat, mga kapatid, mga minamahal, ang assignment natin, kung ano yung saklaw natin. Kung ano yung saklaw natin. Isa sa mga values ng Hope of Glory, sa acronym natin na passion, dun sa letter A, we want to embrace this value of attitude, of submission, cooperation, and initiative. Ano po, dun sa ating acronym na passion. Yung pong submission, kung may authority over you, dapat marunong ka magpasakop. Yung kasamahan mo, dapat marunong ka mag-cooperate. Kaya kung meron kang shepherd, yung shepherd mo dapat nagpapa-shepherd din. Yun po. Kung wala, it's a big problem. Ngayon, ang issue po naman, sa kapantay mo naman, dapat merong cooperation. Pero ang pagkanda dito, yung panghuli. Initiative, yun po, ang mahalaga. Yung initiative naman, yung sakop mo, ikaw na yon. Assignment mo yun eh. Assignment mo. Para po sa bahay, di ba? Meron tayong kanya-kanyang lugar. Yung hinigaan mo, assignment mo na yon. Kung hinigaan mo pa, inaasa mo pa sa magulang mo, problemang malaki yan, hindi ho ba? Yung kwarto mo, inaasa mo pa sa katulong nyo, problemang malaki po yan. Initiative mo na yon, ano po? Yun po yung initiative. Yung mga tao, naalala nyo yung ating HRM, yung high five, yung mga tao sa ating buhay, kayo ang responsible na akayin sila. Kaya una, ipag-pray natin, yung high five natin, yung HRM natin, di ba? I-high five mo sila, palagi mo ipag-pray. Tapos yung maakay sa kanila, huwag ka nang tatawag ng pastor, akayin nyo sa pamilya ko sa Lord. O shepherd, akayin mo, ikaw na. Yung kapitbahay mo, ikaw na mismo. Ano po? Kaya po kami sa aming neighborhood, inakakay namin. Tapos nang sila nakakilala kay Lord at unti-unti na lumalago, saka po namin channel sa pwede mag-shepherd sa kanila. Mga kapatid, tayo ang responsible po sapagkat tayo may ugnayan sa kanila eh. Kung tatawag ka ng iba, hindi naman niya kakilala, ikaw ang kakilala eh. Kaya nga kailangan natin lahat dumalo sa RDS Academy. Naalala po ninyo, every Tuesday po yun. Magsisimula na uli ang ating bago pong season ng ating pong RDS. Please, if you really want to be used by God, come and join. 7 to 8 worship, 8 o'clock to 9 yung ating klase po. Come and join. Pero ang punto po natin dito, focus on your assignment. Ano po yung assignment natin? Yung ano yung meron ka. Kung ano yung meron ka ngayon, yun ang assignment mo. Itigilan mo na yung pagkainggit doon sa kung wala ka at meron yung iba. You focus kung ano meron ka. Mga kapatid, mga minamahal, the Lord speak to all of us. Hinahanap ng Panginoon sa ating lahat na kung ano yung pinagkatiwala sa iyo, magtapat ka doon. Yun ang assignment mo. Sabi po ng Matthew 25:23. Matthew 25:23. His master replied, "Well done, good and faithful servant. You have been faithful with what? With few things. I will put you in charge of many things." Kung ano meron ka ngayon, kapatid, yan ang assignment mo. Paano mo pagyayamanin yan? Tigilan mo na yung pagkainggit sa kaklase mo, sa kaibigan mo, sa kapatid mo. Kung ano meron kayo ng pagyamanin mo. And God will bless you with what He has entrusted to you now. I was talking to an owner of a big restaurant. You know, he started na yung kanyang restaurant maliit lang. Maliit na kainan lang. Natuklasan niya na he loves yung cooking, gano'n. He loves to see people na masaya pag kumakain ng masarap. And they started to do that, ano. Nagtayo sila ng tindahan, hindi muna nila inintindi yung malakihang kita. Ang inintindi muna nila, paano sila makakapagluto ng masasarap? Paano pa nila masasarapan yung luto? Kunti lang yung tubo. Ganun po ang kanilang ideya. Hanggang sa pinagbuti rin nila, paano, ang galing, mahusay sila sa tao. At pinakausap nila yung tao, yung customer, nasisiyahay customer, nag-aaya ng iba. Hanggang sa lumaki ng lumaki, dumami ng dumami ang customer. Bakit? Pinagyaman niya kung ano meron siya, hindi yung pagkita ang hinanap niya. Kung hindi, yung kanyang galing at husay, mapagbuti niya, maipaglingkod niya po. At dahil dumadami na dumadami, so dumadami na rin natutunan niyang pagluluto, umuhusay luto nila, hanggang sa yung mga customer nagsabi, alam mo, taasan mo na presyo mo, kasi malaganda, masarap eh. Tinaasan niya ang presyo, lalo pang dumami ang customer. Bakit? They have been faithful with little things. Siguro nga, hindi ka kasing galing ng pinsan mo. Siguro nga, hindi ka kagaling ng kapatid mo, ng kaibigan mo. Pero kapatid, may galing at husay ka. What are you doing dun sa galing at husay na lahat ng tao may galing at talino? Kahit po yung mga may disorder, halimbawa,
I know of a person na meron po siyang disorder, pero he is a good businessman now. Bipolar po siya. He cannot make it sa corporate world. Una, natanggap niya. Natanggap na magulang niya. They stopped denying. They accepted the reality na high and low siya. Ano po? And they come to terms of accepting it. And from there, with that acceptance and support of her own parents, they started a business na appropriate sa kanya. And ngayon, she is very successful. Yun ang assignment natin. Kung ano galing mo at husay mo, look within you. Pagyamanin mo yun. Hasain mo yun. Maging matapat ka kung ano meron ka ngayon. Hintuan na natin ang pagkaingit sa iba. Hintuan na natin ang sayang, sana meron ako nito, meron akong ganon. Hindi ho. At importante rin po yung puso mo. Magkaroon ka ng contentment. Sabi ni Apostle Paul sa Philippians chapter 4, verse 11. I am not saying this because I am in need. For I have learned to be content. Pakibasa nga po. Whatever the circumstances. Tuloy natin. Verse 12. I know what is to be in need, and I know what it is to have plenty. I have learned the secret of being content in any and every situation, whether well-fed or hungry, whether living in plenty or in want. I have learned to be content. Mga kapatid, mga minamahal, dito po sumunod yung paboritong talata ng marami sa atin, verse 13. I can do all things through Him who gives me strength. Mga kapatid, kaya ka magtatagumpay because you've developed sense of contentment. Hindi yung kontento na ako, ganyan na lang ang buhay ko, ganyan na lang ako mamatay. Hindi po yung contentment. Resignation tawag ko doon. Yung contentment, Lord, itong binigay mo sa akin, I wanna be grateful and thankful. Gusto kong pagyamanin ito. Kung mawala, okay lang po. Ikaw ang nagbigay, ikaw bumabawi. Bibigyan ulit niyo, kagaya ni Job. Binigyan siya ng maraming ari-ariya, maraming kayo. Nawala! Sabi niya, the Lord gave and the Lord has taken away. Binalik ng Diyos, doble. Ikaw, gusto mo ba doblehin ng Diyos kung ano meron ka? Kailangan yung contentment na hindi ikaw may-ari. There will be time na may tatanggalin si Lord. Release it. Kasi, kaya kinukuha ni Lord, papalitan ng Lord ng mas maganda. Di ba? Para ba may laruan ka, kinukuha ni Lord, ayaw mong paibigay. May bibigay ng Diyos ng bago eh. Dito din maibigay yung bago kasi ayaw mong pakawalan. Kala mo iyon na yun. It's just lahat ng bagay. Whatever God has entrusted to you now, be faithful in that. Pagyamanin mo, pag-usay mo, galing yan, husay yan. Tapon mo yung kawalan ng contentment, kawalan ng pagpapasalamat. Sabi mo, Lord, palitan mo puso ko. Gawin mo itong isang puso ng pagpapasalamat. Pagka ho kasi ganun, then, sabi ng verse 13, I can do all things. Pagka nagkaroon ka ng contentment sa puso, hindi ka pala hanap, hindi ka pala inggitin, mapagpasalamat ka, the more you can do all things through Him who strengthens you. Kasi you are not threatened. You are not insecure. You are strong in the Lord. Kaya you can better make decision. May the Lord speak to our hearts today, ladies and gentlemen. It is my prayer na tayong lahat magpo-focus sa ating assignment. Sa bahay, di ho ba? Sa trabaho, ano po. Ang Diyos ang ating employer eh. Just do your job. Just do your job. And God will be the one to promote you. Kaya maraming tao hindi na po-promote, hindi lumalaki yung kanyang business, kasi parang hap-hap lang yung kanyang bigay sa trabaho. Subukan mong ibigay yung todo mo. At gawin mo yun, hindi para sa amo mo, hindi para sa employer mo, hindi para sa iyong kliyente, kundi gawin mo yun para sa Diyos. Kaya you will do your best sa kliyente, you will do your best sa assignment mo, and God will be the one to promote you. Ito ang nangyari kay Solomon. Sabi niya, Lord, I now am the king in replacement of my father. How can I fulfill my duty? Mga kapatid, let's focus on our assignment. Pangalawa po, tingnan po natin. Sabi niya, your servant is here among the people you have chosen. A great people, too numerous to count or number. If you understand the principle of vassal-king relationship, you will appreciate this verse. Noong ang mga Israelita ay umiyak sa Diyos, sabi nila, Diyos ko, aming Diyos, ang mga Diyos ni Abraham, ni Isaac, bigyan mo kami ng human king. Sabi ng Diyos, I am your king. You don't need any other human king. No, we want to become like other nation. They have human kings. Give us human kings.
Hanggang ngayon, yan ang problema ng mga Pilipino natin, ng bawat bansa. We are putting our hope sa hari, o sa presidente, o sa pinuno. At ito ang malaking pagkakamali natin. We only have one Messiah, and our Messiah is no one but Jesus Christ. Can you hear other amen? Walang presidente na makapagsasalba ng bansang Pilipinas. Maniwala po kayo. Isang malaking kasinungalingan at kalokohan at kayabangan ang sabihin, sa 6 na buwan, babaguhin ko ang bansang Pilipinas. Sapagkat ang pagbabago ng bansa ay nilagay ng Diyos sa kamay ng mga mamamayan. Nagsaboy ang Diyos ng mga galing at husay sa lahat ng mamamayan upang lahat tayo ay kumilos. Ang kailangan lang natin ay isang leader na may magandang karakter, may magandang track record, na magpapatiuna sa kanyang halimbawa upang lahat ay kumilos. And therefore, our real King is no one but Jesus. Can you hear other amen? And may the Lord speak to our hearts. Sabi ng Panginoon sa kanila, why do you need human king? I am your king. No, we want to become like other nations. They have human king. Give us human king. Sabi ng Lord, you don't know what you're asking when you ask a human king. He will own you. The king will have ownership over you, his vassal. Kaya po nang si Solomon po, sinabi, ikaw na ang hari. Look at the attitude of Solomon. Your servant is here among the people you have chosen, among the people who are great. They are too numerous to number and to count. Grabe ho. Si Solomon ho, sa puso po niya, hindi pumapasok sa kokote niya yung kanyang posisyon bilang hari. Makita natin that Solomon values the people God is sending into his life. Mga kapatid, mga minamahal, we need to honor the people God is sending in our lives. Si Solomon po, he could have bragged na, itong mga tao ito, tauhan ko na yan. Hindi, sabi niya, they are great people. They are your chosen. He has a high regard sa mga tao sa buhay po niya. Mga kapatid, wala akong nagtatagumpay nang hindi po kumikilala na kailangan niya ang iba. Kung walang mga laborer, walang magtatagumpay na employer, hindi ho ba? Kung walang mga magulang na nagsakripisyo, walang nakatapos na mag-aral na mga bata, hindi ho ba? Kung walang tumulong sa iyo na nag-refer sa iyo, hindi ka sana natanggap sa trabaho mo ngayon. Kung walang nagturo ng negosyo mo ngayon, hindi ka sana nagtatagumpay sa negosyo mo. There were people whom God used. And si Solomon po, his heart was like that. He honored and he respect and he recognized the people God has. You know, they even called them with good names. They are great people. They are your chosen people. Hindi sinabi, ha! I am the chosen one. I am now the king. Hindi sinabi yun. Sabi niya, I am as your servant among your chosen people. Great people. Tayo po, how do we honor other people in our lives? Mga magulang natin, marahil kabiyak natin, and one way or another has helped us. O marahil anak natin, o marahil kabarkada natin, o kaibigan natin. Mga kapatid, mga minamahal, may the Lord speak to us. Ephesians chapter 6, verse 1 to 3, anong sabi? Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Verse 2 na Ephesians 6, honor your father and mother, which is the first commandment with a promise. And verse 3, look at verse 3. So that it may go well with you, and that you may enjoy long life on the earth. Hindi lang you may have long life, you may enjoy. Hindi lang po long. Ano mo yung long, hindi ka naman enjoy. O kaya enjoy short lang. Enjoy long life. Why? Because they know how to obey and honor their parents. Maraming kabataan ngayon, they talk back sa likod ng kanilang magulang. Diba? Diba, minumura pa siguro yung kanilang magulang. Ano po? Mga kapatid, I like the Apostle Paul when he said in Ephesians 1:16, I have not stopped giving thanks for you, remembering you in my prayers. He was referring to the Christian in Ephesians. They have been instrumental sa kanyang missionary support. And sabi niya, I have not stopped giving thanks for you, remembering you in my prayers. Mga kapatid, how are we honoring the people in our lives? Mga taong ginamit ng Diyos para ikaw makakilala sa Kanya. Mga taong ginamit ng Diyos para ikaw makapagtapos ng pag-aaral. There was a young man
who was very good. He was actually a scholar, and he was very bright. And he was aiming for a juicy position in a multinational company po. And he was the first written exam. He was also the first interview. And there was no any other reason for any delay. Pero nagtataka siya bakit wala pang pasyahin. And then when he inquired, he said, the old man, referring to the owner, president, and founder of the company, would like to personally interview you. He became very excited. And so the day came, he was interviewed by this owner, founder of the company. And he was so excited, ready to answer any question, prepared much. Pero ang sabi ng may-ari, I have read your resume, I have seen your examination, I have seen even the result of your interview. You are an excellent young man. Lalo siya natuwa. Tapos sabi niya, what's the work of your father? Sabi niya, my father is a ordinary carpenter, sir. You know, I want to immediately accept you when I read your resume and saw your records. But there is one more thing I would like you to do, and then I will make my final decision. What is that, sir? And I'm willing to do it. I would like you to go home, and tonight, I just want you to hold the hands of your father. And I want you to feel his palm. And when you go to bed, before you sleep, you reflect. And tomorrow you come back and tell me your reflection. He was so excited. And he said, Dad, Tatay, usap tayo mamayang gabi. May binabagawa sa akin yung may-ari ng ano. At siya ay naghanda siya ng special snack. At kwento dyan ang nangyari. At pagka sabi ng tatay, anak, ako'y inaantok na. Ano ba yung gagawin natin? Sabi niya, Tay, bigay mo sa akin ng mga kamay mo. Hinawakan niya. At nang hawakan niya po, andun niya nasa lahat. Yung pong mga sugat, yung mga langib-langib na dati na ngayon ay naging kalyo na. At inisa-isa, sapagkat gusto niya i-describe mula hinlalaki, hintuturo, hanggang sa palad. At wala kahit isang bahagi na walang lalim na sugat. At doon siya matutulog na. Hindi niya maiwasang maiyak. At doon niya naalala na kaya siya nakatapos ay dahil meron tatay na talagang nagsikap at anang gawin ang may hirap na trabaho para sa kanya. And the following day, nakita sila nung may-ari ng kumpanya at sabi, young man, what can you tell me? At sabi ng young man, sir, you need not accept me in your company. What I've learned last night was more than enough. All my life, I have forgotten the sacrifices of my dad. All my life, all I see ay yung kanyang mga weaknesses, yung kanyang mga maling pasyahin, yung kanyang shortcomings. And I have forgotten to appreciate His many sacrifices. Kapatid, kaibigan, marami sa atin na tungtong lang sa kalabaw para mataas pa sa kalabaw. We have forgotten the people who sacrificed for us. In a graduation, I heard the number one in a class giving a speech. She is actually practically a daughter to a single mom because the dad is living with another family, and that the dad would only come, not even providing regularly the money. But it hurts when I heard this younger deliver her speech. She only had few comments about the mom who sacrificed a lot. At mas marami pa comment sa ama na walang masyadong sakripisyo. Let us open our eyes. Let us open our hearts. Let's begin to appreciate the people who sacrifice for us. Let's value them and honor them in our lives. And God will bless us. Of course, our parents are our parents. The fact that they gave us life, we must appreciate both of them. But let us look at our parents to be appreciative of whatever sacrifice they make. Yung mga tumulong sa atin when we were studying. Honor the people God has sent into your life. And God will honor you as well and give you wisdom. Pero kung tayo malilimutin sa mga bagay na ginagawa ng Diyos sa pamamagitan ng mga tao sa ating buhay, do not expect that God will sharpen you with His wisdom.
Mga kapatid, mga minamahal, let us not say, stop thanking God for the people He used long time ago. And He is using today, and even He will use tomorrow. In America, sabi ko, Lord, I wanted to see one of the guys who discipled me. But he would transfer. I've learned that hindi siya makakadalo sa aming wedding. He'll transfer to Texas. And sabi ko, Lord, I want to go to Texas to see him. And the Lord sent me a ticket, and we were able to go to Texas. And this guy drove 2 hours just to see me. And when I see him, sabi ko, Kuya Sam, thank you for your time. Sabi niya, thank you, Bishop, for your time. Please, sabi ko, I am still the Jonel that you discipled before. Don't call me Bishop. Call me Jonel. Sabi niya, no, God has already promoted you. Let me call you Bishop. At up to the end, nang kami pang magkasama po doon, he never agreed not to call me Bishop. But I always tell him, don't call me Bishop, just call me Jonel. And I was so thankful that God gave me opportunity to thank Him for His part in my life, in my journey. Mga kapatid, mga minamahal, let us learn to look back. Ang hindi marunong tumingin ay hindi makararating sa paroroonan sa ating pong sariling salawikain. Mga kapatid, that is actually biblical. Honor the people in your life and God will give you wisdom and bless you. Pangatlo po, sabi sa verse 9 and verse 10, so give your servant a discerning heart to govern your people and to distinguish between right and wrong, for who is able to govern this great people of yours? Look at verse 10. Pakibasa nga po verse 10. The Lord was pleased that Solomon had asked for this. Mga kapatid, mga minamahal, the reason why a lot of us are not living in wisdom of God, in the wisdom of God, in Sophia, the wisdom from above, is because instead of desiring to please God, we please our flesh. We please ourselves. We please our emotions. Sa talatang ito, ang sabi po doon, God was pleased with Solomon. In his desire to govern the nation, he wanted to please God. That's why he said, Lord, paano ko magagawa yung duty ko? Because it was his desire to please no one but God. Sa maraming pagkakataon natin buhay, yung marurunong na tao, kuminsan, yung mga pasya, yun ang mali-mali, tuloy-tuloy na mali-mali, hindi makaangat, pero matatalino. Mga marurunong na tao, pero ang mga pasyahin hindi maayos. Why? Because they rather please their flesh, yung kanilang pride, o kaya yung kanilang laman, yung nasa ng laman. Sa Ephesians chapter 2 verse 3, look at that. Sabi diyan, all of us also live among them at one time. Dati tayo kagaya nila. Ano raw po yun? Gratifying the cravings of our flesh, our sinful nature, and following its desires and thoughts. Like the rest, we were by nature object of wrath. Dati tayo ganun, anya. Object tayo ng galit ng Diyos. Dati tayo ang sinusunod natin yung cravings ng ating sinful nature at yung cravings ng ating desire. Ladies and gentlemen, when you and I accepted the Lord Jesus Christ into our heart, our mission is to please and glorify God. Ikaw at ako ay niligtas ng Diyos mula sa kamatayan sa impyerno pang walang hanggan. Kaya po ngayon, aalalahain natin ang kanyang pagkapakasakit sa krus ng Kalbaryo sa pamamagitan ng mga elementong nasa ating harapan. Yun ay ginawa ni Kristo, hindi lamang para hindi ka mapunta ng impyerno at ikay sa langit na pupunta. Isa lang yun sa dahilan. Yun ay ginawa ng Panginoong Jesus upang ikay mapanauli sa Diyos so that He can enable you from here on forward to glorify God again. Mga kapatid, mga minamahal, but what is happening sometimes sa ating mga Kristiyano, we'd rather obey our flesh. We'd rather obey our sinful nature. We'd rather obey our, our minds, rather than seeking what is pleasing to our God. Mga kapatid, mga minamahal, sabi ng verse 11, so God said to him, since you have asked for this, and not for long life, not for wealth, for yourself, nor have asked for the death of your enemies, but for discernment in administering justice. Ano sabi ng Lord? I will give it to you. And verse 13, even though you did not ask, I will also give wealth and success. Mga kapatid, mga minamahal, let the Lord speak to us.
Nang ating tanggapin si Jesus, hindi na natin pag-aari ang ating buhay. Pag-aari ito ng Diyos. Kaya the question we should always ask every day, Lord, is it pleasing to you? If you are offered a job, Lord, is it pleasing to you? If you are going to make a decision, Lord, is it pleasing to you? Yan po ang dahilan kaya kayo at ako ay naligtas. So that we can live this life to glorify God alone. To give Him glory and honor. To please the Lord and not ourselves. We say no to ourselves and we say yes to God. Kapatid, kaibigan, nang ialay ni Kristo ang kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo, kanyang iniwanan ng langit para sa iyo. Binili niya tayo ng kanyang mamahalin dugo. At ngayong nasa ating puso siya, pag-aari tayo ng Panginoon. Kaya lahat ng gagawin mo, lahat ng iisipin mo, lahat ng babalakin mo, ang tanong mo, ito ho ba yung kalooban ninyo sa akin, Panginoon? And this is the question we must always ask every day. At pag ganyan po, yung wisdom ni Lord, ibibigay niya sa iyo. Yung karunungan ng Panginoon, ibibigay niya sa iyo. At dahil dyan, ang pagpapala, even financially, will increase in your life. Para kanino tayo nabubuhay? At para saan tayo nabubuhay? Mga kapatid, mga minamahal, sabi sa 1 Timothy 6:6-10 ay ganito po. But godliness with contentment is great gain. For we brought nothing into the world, and we can take nothing out of it. But if we have food and clothing, we will be content with that. At ano po ang sabi 9? Those who want to get rich fall into temptation and a trap, into many foolish and harmful what? Harmful what? Harmful desires. Ano po? That plague men into ruin and destruction. Watch out for our desire. Yung iba, ang sarap kasi. Feel ko kasi. It satisfies me. But it's ruining you. It's distracting your family. It's distracting your relationship. Kaya at the end of the day, you should ask, Lord, ano po ang nakalulugod sa iyo? Jesus was so serious sa atin that He gave His life. Are you equally serious now to give your life to Jesus? Kaya ang panawagan natin, get serious with God and become like Christ. Naalala po ninyo? Get serious with your walk with the Lord and become like Jesus. Naalala niyo acronym natin na become? Be nurtured. Look for someone who can nurture you to grow. And then experience encounter. At pagkaraan, you become part of a community of disciples. Kung hindi man yung grupo, at least you report to your shepherd. Ano po? If you have a valid reason why you are not able to be guided, you seek to be guided. And then, you overflow in reaching out for other people. Then you get involved sa ministry kung ano galing at husay mo. I-volunteer mo. Huwag mo hanapin, huwag mo antayin hanapin ka pa. Ikaw na mag-volunteer po. And of course, so that we can be prepared for service, you need to be equipped. And therefore, RDS Academy is important. If you are serious to become like Christ, we encourage you to journey with us. Journey with us. Lalo na itong RDS Academy, beginning Tuesday. This is a wonderful opportunity. Mga kapatid, si Solomon, he was granted, sa verse 13, I will give you what you have not asked for, both wealth and honor. Sino ang gusto ng kayamanan? Yes. Sino gusto ng karangalan? Amen. Pero ang kailangan natin hingin ay hindi yan. Dagdag na lang yan eh. All of these things shall be added. Ang kailangan natin hingin ay karunungan ng Diyos. At ang kanyang karunungan ay pinagkakaloob niya sa mga tao nakafocus sa kanilang assignment. Kung ano meron ka, pagyamanin mo, pagbutihin mo, at ang Diyos ay nakatanaw sa iyo. Ang binibigyan niya ng karunungan ay yung mga tao na ano po, nagpapahalaga sa mga taong ginamit ng Diyos sa kanyang buhay. Lalo na mga magulang, mga nanay at tatay, ano man ang kanilang kahinaan at kapintasan, let's honor them. At ito'y binibigay sa mga taong ang kanyang intensyon ng buhay is what is pleasing and glorifying to God. Tayo manalangin. Salamat po, Panginoong Diyos, sa iyong mga salita. Sa aming pag-aalaala sa banal na hapunan, paalala mo po sa amin, Panginoon, na ang buhay namin binili mo na.
ng mamahaling dugo ninyo. At dahil dito, Panginoon, kami nabubuhay para sa iyo. Dalangin namin maging nalapit naming halalan. Tulungan mo kami na hindi maging panatiko sa aming mga kandidato, kundi sa iyo lamang, Panginoong Diyos. Sapagkat ikaw lang ang pag-asa ng aming buhay at ng aming pong bayan, Pilipinas. Tulungan mo rin kami, Panginoon, na sa umagang ito ay patuloy namin kilalanin ang iyong pagmamay-ari sa aming buhay. Hinihingi namin ang iyong karunungan, Panginoong Diyos. Habang tayo nakayuko, nakapikit ang iyong mga mata, kung ang dalangin ng puso mo ay ang karunungan ng Panginoon, bago ka magkaroon ng karunungan, mismong si Jesus ang nagnanais na maghari sa iyong puso sapagkat siya ang ating karunungan. Kung hindi mo pa siya tinanggap at tinanyayahan sa buhay mo, sabi ng Juan 1:12, hindi sapat na ikay nananalig. Mahalaga ikaw ay tumanggap. Tanggapin mo siya sa iyong puso upang maging boss, Panginoon, ng buong pagkatao mo. If you have not invited Him, you can pray with me. Right now, habang nakayuko ka, sumubay ka sa dalangin ito ng malakas at o sa puso. Sabihin mo sa Panginoon ang ganitong dalangin. Panginoong Jesus, sabihin mo, Panginoong Jesus, inaamin ko po at kinikilala ko po na ako'y makasalanan. Patawarin niyo po ako sa lahat ng ito. Patawarin niyo po ako sa lahat. Pinagsisisihan ko ang aking mga pagkakasala. Binubuksan ko ngayon ang aking buong puso sa inyo. Panginoong Hesukristo, maghari po kayo at manahan sa aking buong pagkatao. Hubugin ninyo ako na maging kawangis ng iyong anak na si Jesus. Ito ang aking dalangin. Amen. Let me pray for everybody. Panginoon, selyohan ninyo sa puso namin ang pasyahing ito. Selyohan ninyo ang mensahe ninyo sa amin. We want your wisdom, Lord God. Hindi mo pinagkakait ang karunungan. Sabi nga po ni Santiago, kung kami kapos sa karunungan, humingi kami sa iyo at kami iyong pagkakalooban ng karunungan. We want your wisdom. Kapatid, kung yan ang iyong nais, I ask you to stand right now. Yes. Tumayo ka sa iyong kinaupuan. At sa iyong pagsasabi mo, Lord, bigyan mo ako ng karunungang pinagkaloob mo kay Solomon. Sige po, taas mo yung dalawang kamay. At sabihin mo sa Panginoon, kung hindi niya pinagkait ang kanyang anak, hindi niya pagkakait sa iyo ang karunungan na siyang mitya ng pagyaman mo, pag-unlad mo, at pagpapala mo. Hingin mo sa Panginoon. Sabi sa Santiago, Kabanata 1, if anybody lacks wisdom, let him ask of God. Come on, ask that of the Lord right now. If anyone lacks wisdom, let them ask of the Lord. Hallelujah. So James chapter 1 verse 5, it says, if any one of you lacks wisdom, he should ask God, who gives generously to all without finding faults. It will be given to him. Come on, raise your hand and say, Lord, I want your wisdom. Hindi mo pinagkait ang iyong anak na si Jesus, hindi mo pagkakait ang karunungang dala ni Kristo sa aking buhay. Yes. Selyuhan niyo ang dalangin ito, Panginoon. In Jesus' name.